Kung sa video na to, gumamit ako ng power relay tulad nito to automate the on and off function ng aking upcycled outdoor solar lamp. Sa video na to, ipapakita ko kung papaano gamitin ang isang light sensor switch. Ito ay makalumang light sensor na dati nang ginamit at ginagamit pa hanggang ngayon para i-on sa gabi ang mga regular street lights at i-off naman pagdating ng umaga without physically switching on and off a button or switch. Sa loob nito, merong mechanism and few components that make that wonder works. Yan ang pag-aralan natin dito. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing Super Tank. Wow! Kung natandaan nyo, sa video nito, nag-upcycle ako ng isang LED board mula sa sirang lampshade para gumawa ng ilaw para sa housing ng aking water pump. Kaso lang, manual ang pag-on at off sa light tuwing gabi at umaga. Kaya naisip ko maglagay ng automation at not necessarily smart or connected to the internet as long as you can turn it off pag sikat ng araw at mag-on naman pagdating ng gabi. So, light sensor yung naisip kong ilagay. Itong nabili ko ay generic that is rebranded by the seller, ID Pen. Ang input voltage nito ay mula 10 volts hanggang 220 volts at ang output load naman ay hanggang 10 amperes, so hindi pwede ang mga devices more than 2,200 watts dito. Very minimal ang consumption ng sensor at 0.5 watt only. Iilaw ang bulb o mag-turn on ang anumang load na makonect dito sa light sensor pag ang illuminance ng paligid ay nasa 30 lux or below at mag-off naman at 150 lux and above. To give you an idea, ang isang kandila ay may illuminance na 1 lux. Siguraduhin na di maliwanag ang paligid sobra sa 30 lux ang paglalagyan nito, otherwise hindi ito gagana. Palaging naka-off ito kung sakali. Yung ilaw ng buwan ay nasa below 1 lux na yun. Ang lux o lumens per square meter ay unit of measurement for illuminance doon sa amin sa estate. Foot candles ginagamit doon. Ang build nito ay plastic casing with a metal bracket dito para sa installation. Tulad ng ibang light sensor, itong nabili ko ay plastic body din para sa transparent at ma-detect ng photo sensor o light sensor sa loob ang liwanag ng paligid or the absence of light. Meron itong tatlong wires. You have black, red, and white. Itong white is for neutral. Itong red is for load at itong black is for live. Itong white and black ay i-connect sa power source sa 230 volts while itong red para sa valve o anumang load. Ang kabilang terminal ng valve o load ay dito sa neutral wire na white. Bakit hindi power relay tulad nito ang gagamitin ko? Kasi itong power relay ay kailangan ng sariling power supply, 5 volts dito and 12 volts for this, while ang light sensor di na kailangan ang separate power supply. Sa loob nito ay meron ding power relay na 12 volts, ito siya. Ang nakakaiba lang nito ay may sarili na to siyang power supply unit on board, kaya may makikita tayo dito ng mga rectifier diodes at saka capacitors, power capacitor. And meron tayong makikita dito na IC, ito, integrated circuit na isang NE555P, basta 555 na IC, ibig sabihin niya na isa itong timer. So ginagamit itong IC para sa timing ng sensor. The eye of this light sensor is this maliit na device. Ito yung kanyang light sensor. I think this is a photodiode. I'm sure hindi ito phototransistor o photoresistor, lalo nang hindi ito photovoltaic light sensor. Ito ang posisyon ng board sa loob ng case.
So, dito ang harap kasi dito nakaharap ang sensor. Okay? So, ganun paglagay natin. So, ito na ang connection natin based dito sa suggested na connections. Dito nakalagay sa kanyang box. So, ang live wire galing dito ay direct ka nakakonect dito sa black wire ng ating photo sensor or light sensor. Then, yung isang ang neutral line galing dito ay nakakonect dito sa white and also direkta dito sa ating LED. Then, yung others terminal ng LED ay dito nakakonect sa red. So, yun na. Complete circuit. So, susubukan natin. Hindi yan umiilaw. So, ang gagawin ko, iupo ko itong lights. Then, tatakpan ko ang photo sensor. Yun, umiilaw siya. Basta, walang ilaw lang walang ilaw na makikita yung photo sensor. Kaya, kailangan, kung ilagay natin ito, kailangan itong light mismo, yung LED ay hindi nakaharap dito sa photo sensor. Otherwise, hindi magpapangasyon ang ating photo sensor. Yun, off. So, success. So, binalot ko na ito ng black na electrical tape ang sides niya at saka yung bottom niya para yung harap lang talaga niya ang makakuha ng liwanag. So, para hindi ko magka-problema kasi sa labas ko kasi ito ilalagay, then malapit lang itong LED niya. So, mangyayari, yung ilaw dito ay masasagip dito. Masasagip ng sensor yung ilaw galing sa mismo sa LED lamp. So, yung binalot ko na lang. Try natin. Nakasaksak yan ha. Actually, nakasaksak yan. So, i-try natin ha. Para may idea tayo kung epektibo ba itong ginawa ko. Okay, tagpa natin. Off natin ng lights. Yan. So, actually, nasa ano lang ha, ang itaas ang tinakpan ko. So, nag-effect yung ano natin, ginawa nating pagbalot natin ng electrical tape sa sensor. Yun. So, ready na to ilagay doon sa labas. As expected, pagdating ng gabi, na-trigger ang light sensor and it activates the LED lamp sa housing ng aking water pump. Nag-off tong lights dito sa housing ng aking water pump kaninang 5:27 ng umaga. Or it's very efficient because the basis of the light sensor to turn on and off the lamp is the actual light, yung actual liwanag sa paligid. So nakaka-save tayo talaga. The light sensor is only 63 pesos, twice the price of a power relay. Plus shipment, so lahat ay nasa less than 150 pesos lang. Kung meron kayong sariling idea paano gamitin ang light sensor, paki-comment below. Daghang salamat, bye!